Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Nung nasa PBA ka, sino mga pinakaayaw mong makalaban? Ang nagpapahirap sa akin na hindi rin ako pinapadribble, si Paul Artade. Oo. Kasi ang nababasa ko kasi doon dati sa Ginebra, ayaw din nila ako padadalhin ng bola para hindi ko masiset yung play namin. Yun yung ginawa. Hindi rin ako pinapoporma ni Paul Artade. Buti hindi ka nainis. Wala. Ganun talagang basketball eh. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Natatandaan niyo ba si Winnie Arboleda, ang medyo hindi magandang naging pangalan niya dahil lang sa tingin ng maraming tao, siya isang basagulero. Pero sinasabi ni Winnie, hindi. He is just a tough player na nagmula sa probinsya. Coach Winnie, paano ka napunta sa MLQU? Well, ang MLQU ko, ang history nun, ang head coach ng MLQU, si Coach Bonnie Garcia. At that time, si Coach Bonnie Garcia naglalaro sa out of town. Import siya, kagaling dito sa Metro Manila. Then, nakalaban ko siya noon that time. So, yun, una lang yung sa akin, ilang taon ka na? Sabi ko, nag-19 years old ako. Sabi ko, Sabi niya, gusto mo maglaro sa Metro Manila? Sabi niya gano'n sa akin. Tapos sabi niya, libre lahat. Yung free lodging, food. Tapos mag-aaral ka, siyempre. Sabi niya. Tapos sabi ko, Coach, that's why gusto ko lang maglaro kasi tapos na ako ng college. Associate Marine Engineering. Tapos na ako. So nag-a-apply na ako ngayon magtrabaho. Sige, sabi niya, kung gusto mo maglaro, laro ka muna. Napunta ako ng MLPU. Nag-enroll ulit ako ng ibang course. Tapos tinuloy ko lang yung passion ko sa basketball. Anong naging pinakamalaking adjustment mo nung napunta ka ng Manila? Siyempre yung kultura ng Metro Manila. Iba-iba na kasi yung mga kasama ko eh. Yung mga kasama ko, mga taga Leyte, Mindanao, Pampanga, Tarlac. Iba-iba, halo-halo kami. Yung adjustment ko sa Metro Manila, yung paglalaro ko, hindi katulad sa probinsya. Kasi sa probinsya, ilan lang kami mga malalaki. Ang laro namin halos big, loud all around. So pagdating ko sa Metro Manila, ako pala medyo maliit sa height. So ko-convert ako as a point guard. So yung mahirap sa akin, yung ma-accept ko na role ko, papasa muna ako bago ako sushoot. Medyo mahirap yun. Parang baka iniisip nila, hindi ako marunong kasi hindi ako nakakashoot. Pero hindi pala yun ang priority sa point guard. So, matagal ako in-accept. Paano mo na pagsama-sama yung pag-aaral mo at yung paglalaro mo? Kasi graduate ka na eh. Usually, ang namin dito sa Metro Manila is how to survive. Wala naman kang support ako sa parents ko kasi galing kami sa medyo, hindi naman sa wala. Sabi ko, maglalaro ako commercial. So, yung time na yon si Coach Bonnie, nagko-coach na ng mga Boysen, Ironcon, kay Boss Jimmy. So, ang dami niyang mga commercial league. So, laro. Pag may time papasok kami sa school. Pag hindi, lalaro. So, medyo yung balance ng aral at saka yung paglalaro. Medyo nangibabaw yung paglalaro. Medyo wala na doon sa pag-aaral. So, madaling salita, hindi ko siya natapos yung isang course ko sa MLPU. Yun yung sayang. Baka pwede kong... Yun ang inaano ko dito sa school, sa TUP. Baka pwede ko siya ulit ma-master o kukuha ko ng ibang course. Yan ang tinitingnan kong option. Okay. Yung MBA naman, dinala ka ba ni Coach Bonnie sa Laguna? Oo, kasi siya yung head coach na Laguna Lakers. Then sabi niya sa amin, hindi 100% na diretso makukuha ko kayo. Pero try out kayo. Maraming players na mga future din na pwede makuha. So, try out pa rin kayo. Pero siyempre, ako yung head coach. Kung sino yung gusto kong player, yun yung kukunin ko. Kasi kami pa rin yung mga players. Swerte kami kasi siya pa rin yung naging head coach. Sama kami. What was it like na
mag-pro ka for the first time sa NBA? Iba yung kultura ng pagka-pro. Kasi doon medyo iba na yung sistema ng training everyday, yung time mo halos doon mo na nilalaan. Everyday yung kung ano yung ginagawa mo, paulit-ulit lang. Kasi marami ka rin na makikilala, may mamimit ng iba-ibang tao. At naiba na medyo lumalaki na yung knowledge mo about basketball. Ang kultura mo medyo nababago ang konti. Kasi, Kumusta yung yung paglalaro mo kay Sir Bert Lina? Kasi alam ko gusto niya lahat nakakapaglaro eh. In-implement na ba niya yun sa Laguna? usually, yun talagang role niya. Ang point niya kasi, kukunin mo lahat ng player, na 12 players, kailangan mo palalaruin. But, siyempre, sa head coach, mahirap naman yun. Palalaruin mo lahat. But, siyempre, lahat kaming players na 12 players, may mga kanyang-kanyang galing naman. So, minsan, dalawa, isa, hindi nakakalaro. Pero most of the time, lahat naglalaro. Okay. Kumusta yung yung samahan ninyo ni na Chris Clay, Jeff Flowers, tapos sina B-Boy Simon, di ba? Ang lakas nung team din yun eh. Yeah. Ang team namin, malakas, maabot din kami ng semifinals, quarterfinals. Si B-Boy, nagko-coach, nakikita kami. Si Randy, sa Mapua, nagkikita. Dito, nagkikita rin kami. Dito sa PUBL, may liga. So, si B-Boy, nagko-coach din ng PCU. Si Randy sa Mapua. Ako nandito, the surprise, nagkikita-kita kami. Yung samahan namin dati, na parang mag-brotherhood pa rin kami, na parang wala nang ilangan kasi taon kami nagkasama eh. Taon, halos 2 years kami nagkasama sa NBA, sa Laguna Lakers. Then si Jeff naman at saka si Chris Clay, communication namin, mabuti may FB, may Facebook doon. Based na sila sa US. Doon nag-communication, get in touch, nag-usap-usap pa rin. Tapos parang na-weirdan kami dati na from Laguna napunta ka ng Papcola sa PBA. Di ba? Ano yun? Parang personal yung kwento nun eh. Di ba? Ano nangyari? May SEA Games kami noon sa Brunei, Darussalam. Isa ako na-select sa national team, sa Philippine team. Doon, after nung naglaro kami sa Brunei, Darussalam, may mga coaches na nakakapanood. Doon ako nabigyan ng chance ng break ni Coach Chot. Noong time na yon, yung year 2000, nag-revamp yung Sunkist. Nag-revamp. Palit yung coach, palit yung players. So, yung time na yon, may direct hire pa, pwede. Wala nang, hindi dumadaan sa draft. Kasi professional na kami, NBA. So, diretso na kami, parang transfer. So, marami kami noon na transfer. So, pagbalik ko dito, galing Brunei, doon ako kinausap na, may isang coach sa'yo sa PBA na interesado kang kunin. Sa PBA. Masabi ko, ito na yung pangarap ko ata na gusto ko mag-PBA. But, mahirap on my part na magpaalam ako sa mother team ko kasi Laguna Lakers. Sila nagbigay ng break sa'yo? Break sa akin. So, nung sinabi ko sa kanila na ito may kumakatok na opportunity, mag-PBA, baka pwede kong kunin. Tapos, bakit ka alis? Maganda naman ang sitwasyon mo dito. That's why. Second, kung ano gusto mo na ano naman namin, ako provide. Ano ba yung opportunity mo doon, sir? Kasi una, pangarap ko mag-PBA. Pangalawa, maganda yung bigay sa akin ng salary. Magkano mo bigay ng salary sa iyo doon? Baka pwede namin tapatan. So, nung sinabi ko yung amount, sabi na, sige, go ka na. Go ka na. Kasi ang sahod ko na, 20 to 25 K a month. Nung nag-PBA ako, biglang mas malaki na. So, parang, sige, go na. Andyan na, magandang opportunity. Malay mo, magkita ulit tayo dyan. Masok kami. So, yun. Nakapasok ako ng PAP under Coach Chot Reyes. Papcola, Sunkist, in 2000. Tapos, na-trade ako kami ni Bonel Balinget sa Tanduay. Pag-trade na kay Bonel Balinget sa Karo sa Tanduay, nung patapos na yung kontrata namin, yun naman, nabenta naman yung franchise ng Tanduay sa FedEx. Yun yung sa Laguna Lakers, may-ari nila. Sila rin ang pumasok. So, parang kami, inassume lang kami doon sa Tanduay. Kung sino in-absorb kami. Yung mga may players doon na may contract, in-absorb. So, swerte pa rin yung career namin. Okay, tumagal kami ng tumagal. Tapos nung
nagkaroon ka ng reputation sa PBA na parang napaka-physical mong maglaro. Natural ba talaga sa'yo yun? Kasi ako, since ng high school ako, naging palarong pangbansa ako, ang laging mina-mindset sa amin ng coach, pahirapan mo yung babantayan mo. Kumbaga, pag mong patanggapin ng bola, 1, 2, pag nakatanggap ng bola, pahirapan mo. So, nandun yung konting medyo pahirapan, medyo nakakainis. So, minsan nakakabangga ka, hindi naman tinatawagan Napipikon. napipikon. So, kung ikaw player, mapipikon ka, ba't ako hindi nakakadribble dito ng maayos? Kasi, siyempre, kung tayo, kultura natin, ina-idolize natin ng US na pinapanood lang natin sila kung ano gusto. Kung ikaw, huwag mong panoorin, harasin mo ng harasin, maiinis yun. Yun yung ano namin. Okay. Ayun, medyo top lang ako. Hindi naman ako, Dirty. dirty. Tapos parang binansagan ka na the snatcher. Parang hindi, medyo hindi maganda yung tunog. Anong naging reaction mo? Usually kasi in the snatcher, nakikita nila sir, Kinito. Every time na naglalaro ako, mayroon akong average na 3 to 4 steal. Wow. So, Malaki yun. Malaki. So, hindi naman ako nakakuha ng steal kung sino bababantayan ko. Nung tumatagal kasi ako sa PBA, nakikita ko yung mga play ng kalaban. Nababasa mo na? Nababasa ko kung saan yung first option, saan yung second passes nila. So doon ako nag-anticipate, especially hindi nakatingin sa akin yung mga pumapasa ng bola. Doon ako medyo kinukuha ko ang parang nakaw ng konti, sabi ko gano'n. So doon ako nakakakuha ng medyo marami-raming steal. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Pinakwento ko kay Winnie mismo kung ano yung nangyari sa isang insidente kung saan sinugod niya ang isang courtside fan sa laro ng Sunkist noon at yun ang tumatak sa isipan ng maraming tao. Ito ang kanyang panig. Ano naman ang dinagdag mo sa game mo nung nag-PBA ka na? Shooting kasi... Kasi nung dati sa loob ka naglalaro. Loob ako nang lalaro, tapos go hard ako ng go hard. So, nung nagpumasok ako sa PBA, ang scouting sa akin, patirahin mo lang sa labas, bayaan mo. So, naglaan ako ng oras. Halos before and after, sa gym ako, nagsushooting ako, pinapagod ko sarili ko, shooting. Hanggang nakuha ko yung rhythm ko. So, doon, nagkaroon ako ng shooting. So, yun ang ano ko sa professional. Sa professional kasi hinahanapan ka nila ng weakness, kung anong kahinaan mo. Doon ka nila kukunin, doon ka nila tatalunin. So, kailangan yung lahat ng strength mo, kailangan mapupuno mo yan lahat, especially sa basketball. Pero ikaw hindi ka napipikon? Hindi, minsan. Tsaka hindi ka ba sagulero? Hindi, wala akong story na away sa labas. Yun lang yung dati kong sa PBA dati. Oo, may napikon ka doon sa isang fan. Ano ba nangyari doon? Meron lang na hindi maganda sa akin na atake na nag-react ako. Ang dahil ko ano sinasabi? Ano sinasabi sa akin. Kaya ako nag-react. Medyo foul sa akin. That time kasi parang September, nasa Jones Cup kami, yung dad ko. Na-ICU, pinahanap ako, hindi ako makauwi. Then nasa Jones Cup ako para sa national team. Tapos na following month, may liga kami sa PBA. Medyo ako sa family. Then medyo foul. Hindi lang naman ako ang inaano nun. Halos laman kami lahat. But ako lang yung medyo. Iba to Akala ko si Bo yung unang makikipag-away dun. Pero naglaro ako sa Brunei, kasama ko ang mga legend. Isa lang yung story namin. Yung nagkukwento si Alan kay Eddie, meron din pala siyang pass din na nangyari sa kanya. Sabi niya, mas worse na sa akin. Nakyat ko pa nga sa taas yun. Sabi niya sa akin, but swerte niyo kasi walang social media nun . Walang camera, walang video nun. Ako, natsempuhan. Pero lady pass, madami lang hindi nakaalam kung ano talaga yung totoong pangyayari niya. So bakit mo anong nagbago sa'yo na naisipan mo rin mag-retire? Kasi sa age ko, naka 15, 16 years na ako sa PBA. Ang hirap kasi sa player, yung acceptance, paano mo matanggapin na you're done, tapos ka na. Kahit kaya mo pa maglaro, parang ayaw mo mag-give up. Kasi ako, ng 15 years na ako, yung sa NLEX ako, yung 2 years ko,
hindi na ako masyado ginagamit. Pero sa practice kami yung ginagamit. Sa laro, hindi na kami. Kasi yung time yan, pumasok si Kevin Alas, si Inciso, so halos kasing laki ko. Diyos sila, yung siyempre, bibigyan mo rin ng chance para makilala rin sila at para tumagal din. So, doon mo na-accept na pag, nga lang, bigyan mo na ng chance itong mga ito. Kasi ikaw, wala ka nang ipuprove. Nakaka 15 years ka na eh. Na-prove mo na, pakita mo na ganyan ka maglaro, magaling ka mag 3-point, magaling ka umagaw, lahat. Na-prove mo na yan. Ito, nangangarap na sumikat at tumagal. So, yung part na yon mahirap sa amin, especially sa akin. Pero unti-unti, tinanggap ko. Nung tinanggap ko, mas maluwag sa akin. Gumaan na yung loob mo. Gumaan loob. Yung una lang, medyo yung 1 year ko pa na may contract pa ako, hindi pa ako pwedeng masabi ko, kaya ko pa. Pero nakaupo na lang pag kailangan. Sabi ni Coach Boyet, pasok ka. Pasok. Pero most of the time, binibigyan na ng chance yung mga bata. Para kang fire extinguisher. Pag may sunog, diba, ikaw muna maglalaro. Yung relationship mo with Sir Bert Lina, gaano kalaking naitulong niya, naibago niya sa buhay niya? Well, yung pananaw niya sa buhay ko na kailangan mo mag-establish in your own, hindi lang puro basketball. Kailangan may background kang iba. Kasi si Papa kasi, noong una kong yung daughter niya, una niyang tanong sa akin, nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Opo, sabi ko. Tapos po ako ng Associate Marine Engineering. Tapos ka pala. Sabi na, hindi. Yung second course ko lang po na in-enroll ulit sa MLQU. Yun lang, hindi ko lang tapos. Pero pwede ko pa rin naman kunin ulit para may 2 degree ako. Pwede ko naman ulit yung kunin. Sabi, okay, sabi niya. So, anong after ng career? Medyo tatay. So, okay naman. Ayos naman ang relationship namin. May boundary. Kasi ako, naging player ako nila. Tapos, ko yung daughter niya. Kaya boundary naman. Yung respeto ko, andon. Iba yung respeto ko. Saka bait, sobra. Sobrang bait. May boundary naman ako sa kanila. Hindi naman ako, talaga. Nung nasa PBA ka, sino mga pinakaayaw mong makalaban? Ang nagpapahirap sa akin na hindi rin ako pinapadribble, si Paul Artade. Oo. Kasi ang nababasa ko kasi doon, dati sa Ginebra, ayaw din nila ako padadalhin ng bola para hindi ko masiset yung play namin. Yun yung ginawa. Hindi rin ako pinapoporma ni Paul Artade. Buti hindi ka nainis. Wala. Ganun talagang basketball eh. May ganun talaga eh. May darating na isang player na makakaano rin sa'yo, may kakatapat din. Ganun din. Kumbaga, may dating na una sa akin, dumating din kami, may katapat din. May darating na player para sa amin, may katapat din kami. Bakit mo naisipang maging coach din sa TUP? Yung pagko-coach ko dito sa TUP, lang ito, yung parang mayroon kasi akong neighbor sa amin na wala akong sa pagko-coach eh. So, walang plano? Walang plano. Ang ko lang, nagtuturo lang ako sa mga anak ko. Okay. May anak kasi akong lalaki, so nagtuturo ako ng skills. So, mayroon ako neighbor na challenge ako na nagsabi ako na gusto niyang ipaturo yung anak niya sa akin. Tapos sabi ko, sir, maghanap po ako ng ibang coach na magtututok sa anak niya. Sabi, kung hindi lang ikaw, huwag na lang coach, sabi nila. Okay. Doon, na-challenge ako. So, tinuruan ko yung bata niya, anak niya. Umpisa noon na nagtuturo. Medyo coach na ang tawag sa akin. Okay. Nag-practice na ako maging coach na lang din talaga ng team. Pumunta ako sa mga orthopedic, inter-hospital, nawakan ko. Pinapractice ko yung coaching ko. Then pumunta ako ng yung Chinese League, yung alumni league nila. Practice. Tapos, unti-unti, mawak ako ng junior in PBL, matanda, bata, iba-ibang approach eh. Iba-ibang motivation. Tapos, unti-unti, hanggang na-develop ko yung Kasi hindi kasi madali ang pagko-coach eh. Tama, oo. Number one, titingnan mo yung skills, talent ng mga bata.
Especially kami dito sa college. Yung skills nila, hindi ganon ka sobrang ka pulido. Kailangan mo para talagang turuan pa rin. Ang advantage lang namin, kaya namin i-demo, may ituro. Yan lang ang advantage namin, na naging professional kami, na naturo sa amin dati. Pwede namin sa kanilang ituro rin, i-demo. Ito yan, ganito gawin mo, ganito. Mas madali yung approach namin, mas madali yung turo. Kasi turo ka lang ng turo, ganito, ganito, ganito. Tapos, ano kaya pwedeng gawin pag nandito kami, tanggap ng bola, anong atake nito, paano ang tira nito. Pero kung tulad kami, naging player, mas madali na ituturo namin. Naranasan niyo na. Oo, kasi nagagawa na namin dati. Ano pinakamahirap sa transition mo from player to coach? Ang players, medyo naglalaro ka lang eh. Ang pagko-coach, nag-iisip ka ng game plan. Tapos naghahanap ka ng strength ng players mo. Kalaban sa kalaban. Yung strength and weakness ng kalaban. So, homework. Homework. Nag-iisip ka ng team defense, individual defense. Nag-iisip ka ng play, kung ano yung early opens mo, execution ng play, kailangan marami. Babasa ka ng advantage ng players mo, kung ano naman ang kahinaan ng players mo. Marami kaming detalyadong kailangan mong pag-aralan. So sabi ko, iba talaga pagko-coach ko sa naglalaro. Kasi naglalaro ka lang eh. Kasi ang paglalaro, tatawag ka lang ng play kung ano yung play eh. Hawag ng advantage. Eh. Pag nagko-coach ka, lahat eh. Offense, defense. Offense, defense. Lagi ko nga sinasabi sa mga player ko, pag natatalo tayo, one step forward, 2 step backward eh. Nakakashoot tayo ng isa, 3 beses tayo nasusutan. Hindi tayo mananalo pag gano'n. So, defense pa rin. Well, as a coach, nakaranas ka na ng challenges ng pagiging coach. At tingin mo ba, ito na talaga yung magiging path mo? Well, parang ito yung changes ng stress reliever ko eh. Medyo ano ako eh, nag-business din kasi ako. Tapos medyo may stress. Ito na lang. Tapos itong pag-sports, pag medyo sumigaw ka, okay na. Nailabas mo na. Anong challenges naman specifically para sa TUP? Dito kasi yung mga players ko, hindi sila selection. So ang challenges dito, kailangan mapagaling mo sila. Mataas na level ang marating nila. Yes. Kasi nakita nila ako as a PBA player dati, mataas din ang expectation nila from me. Okay. So ang ano ko sa kanila, makinig lang kayo at sumunod. Kasi ang ginagawa ko, naranasan ko to. So ito, ipapagawa ko rin sa inyo. Yung bakit ako lumakas, paano ako nag-improve. So ibibigay ko sa inyo yan, sabi ko sa kanila. Yan ang swerte nila. Okay, Coach, last question na lang. Pag dumaan ng mahabang panahon, pag binanggit yung Winnie Arboleda, anong gusto mo sabihin ng mga tao o isipin tungkol sa iyo? Wala. Smile lang. Walang pikunan. Walang pikunan. Okay, thanks, Coach. Thank you. Sige, guys. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. At yan ang Basketball Universe. Sa araw na ito, subaybayan kami Lunes, Miyerkules at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya LSS, like, share, subscribe at follow na rin. Nais namin pasalamatan ang aming mga sponsors. Bank of the Philippine Islands, Smart Sports at Nickel Asia Corporation. Laging tandaan, saan man kayo at ano man ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.